marunong sumagot yung police general, di ba? Ano sabi ba? Sabi niya alam ko naman yung difference dun sa nananakot lang at yung gagawin yung kanyang sinasabi. Yung kanyang pananakot, di ba? Parang bata-bata. Parang bata-bata. Parang sinabihan yung mayor, bata-bata. Totoo naman yan. Kasi nga itong mga civilian na ito, parang akala nila, dahil sa posisyon nila, madaling manakot ng mga general, no? General pa yan, ha? Mga ganyan, tatawa-tawa lang yan, pero... Sabi nga niya, professional soldier ako, pero alam ko naman yung pagkakaiba nung nananakot lang at yung talagang gagawin yung kanyang sinasabi. Di ba? Parang ganyan. Ano bang ano yan? Ano bang parang reflection yan? The fact na si Baste umabot na sa ganyan, no? Nanakot na sasampalin yung ano. Hindi, una spoiled brat, no? Spoiled brat, no? Ikalawa ay talagang bully. Impunity Ang kala niya he can get away with anything katulad ng kanyang tatay, di ba? Pero kahit papaano, yung tatay niya ay medyo marami na rin dinaanan. Siya wala pa masyado no? Medyo nakilala siya kay Ellen Adarna, medyo nakilala siya doon sa kanyang mga pagiging absent sa Davao, no? Medyo nakilala siya na yung dating business permit sa Davao na 2 araw lang, ngayon ay 6 na buwan na bago makuha. So medyo marami siyang defining moment, no, na para siya ay sumikat. At ang problema parang sineseryoso niya yung sarili niya. At medyo nilagay siya sa lugar nung general. No? General. Oo, di ba? Yung director, regional director ng police. No? Di ba siya yung dati sa ano? Di ba siya yung dati sa ano? Di ba siya yung parang ano, yung sa dati Manila Police District? Hindi ko alam yung background niya. General Torre. Kasi naalala ko, meron ding isang ano, sino ba to? Sir Erwin Tulfo ba ito? Yung nung broadcaster pa siya. Di ba kung ano yung sinabi kay then Social Welfare Secretary Bautista. In general, nung panahon ni Digong. Oo, dahil hindi agad nasagot yung tawag niya. Tapos, kung ano yung mga sinabi, di ba? Pero, grabe, nag-close ranks yung mga retired soldiers, no? Ayun, natahimik si Erwin Tulfo. Eto, hindi ba dapat ganun din ang gawin ng mga PNP? Mga retired? Diba? Sana. Lalo na yung dineploy doon na Chief of Police, si Hansel Manantan, tiga-Uste, tiga-Ibi rin. No? Familiar nga yung Hansel na yan. Saan ko ba siya na-encounter before? Timonan, Massacre. No? Ayun, okay. No? Yan, hindi rin yan pwedeng takutin. Okay. Pero ano bang basa niyo diyan sa sa pag-reshuffle ng mga tao sa Davao City? Kasi for the longest time talagang tao ng mga Duterte nandiyan, di ba? Parang yung Parang yung, di ba yung long letter ni Sara na inamin niya na yung ilan sa kanya mga security, 2007 pa na sa kanya. No? At saka yung iba, 2016. Bawal yun Dapat nire-relyebo yan talaga para hindi mag-create ng familiarity. Kaya tingin ko, in order naman yung ganyang klaseng relyebo, nasanay lang yung mga Duterte na sila yung namimili. No? Na kututusin bawal. At mismo yung tatay nila, si Digong, ay pinirmahan yung mga polisiya tungkol diyan. No? Na hindi pwedeng matagal sa isang lugar ang mga pulis, no? Mga police officers, mga miyembro at ikalawa ay ang magpapasya talaga diyan ay yung chief PNP. Tama. No? Hindi yung vice president. No? Yun ang magpapasya. Anong ganyan? At ang nakapirma doon si Digong. No, doon sa papeles na yon na nabasa ko ng isang araw. Kaya, at saka, di ba, paano naman yung career advancement din ng mga pulis kung nakatenga ka lang doon, di ba? Pero yung iba kasi may mga ibang mga perks Lalo na pag kaibigan mo mayor, kaibigan mo ay congressman, kaibigan mo ay presidente, di ba? Lalo na kung totoo na yung pork barrel na bumagsak doon sa isang distrito ron ay 51 billion in 6 years. Siyempre, confirm ba yan? Yung mga kwan dyan, maaambunan. Well, sabi ng Congress, confirm daw, may record daw sila.
Yung infra? Kahit kalahati. No? Siyempre, lahat dyan naambunan. Tingnan natin. Kaya dapat nire-relyebo. Walang permanente, walang ganun katagal. No? Na parang private security. Diba? Parang bodyguard. Oo. Ito yung tinanong ko rin kay Senator Trillanes kagabi. No? Kasi nga gusto ko rin nasa konteksto yung mga paggalaw na yan. Kasi ang dinadaing ng mga Duterte, political harassment yan. Talagang pinag-iinitan kami. Nagpapaawa. Although I don't know ano nakakaawa dun sa bilang political harassment. Casing. Death threats. Casing. Diba? Matindi. Nakakaawa nga si VP Sara Duterte kasi ilan ba yung natirang security niya? Nasa 300 pa ba? Mga 300 plus. Nakakaawa talaga. No? Talagang lalo na kung may death threat. Oo, kaunti lalo masyado yun. Lalo na kung casing siya, di ba? Oo. Masyadong kaunti yun. No? Ilan ba yung security detail nila VP Binay dati? O si VP Noli De Castro? Hindi yata umabot ng 100 kung hindi ako nagkakamali. Hindi. Malayo. Oo. Malayo. Masyado nga palang konti yun. No? More than 300, kawawa naman siya. Oo. No? Dapat talaga tignan maigi yan, magkaroon ng Senate tsaka congressional hearing dyan sa political harassment sa Vice President sa pagpapanatili ng mahigit 300 lang na security. Ba't di pa natin i-push? Ito, panawagan sa kina Senator Bato, kina Senator Robin. Nagsalita na sila, di ba? Naghahanap sila ng mga recruits na mga magaling sa martial arts na mag-volunteer, ma-supplement yung mahigit 300 na security. Dahil naisip ko, baka pwede sila mag-file ng resolution para imbestigahan itong matinding panggigipit ng Marcos administration sa mga Duterte. Kasi kawawa talaga sila, no? Isipin mo, walang basis. Wala. Talagang, pati sa airport, kinukunan ng CCTV. Oo. Diba? Grabe kayo. Talagang hinaharas eh. Hinaharas, no? Pati ba naman yung kaso kay Kibuloy, di ba? Hindi naman seryoso yun eh. Hindi. Hindi. Biro mo, ang daming checkpoint sa labas ng Kingdom of God something, no? Yung ka-level ko na 0.6. Sino? Si Kibuloy. Diba magka-level kami? Magka-level kayo. Tsaka nakakaawa rin naman talaga. Isipin mo naman, no? Bakit naman kasi nila tinutugis itong mga pogo na ito, no? Ano ba naman yung merong torture chambers, di ba? Oo nga. Ano ba naman na namayagpag yun nung panahon ni Duterte?